Hi! You're watching Pinoy Scoop, your daily entertainment news channel in the Philippines. We started with Isa and then with with Chris, and now with the drama princess herself. Ayan na po siya. I made her wait dahil sa ano. Ayan. Ayan na siya. Ito yung etiquette. Ayan o. Please welcome the drama princess, Miss Kim Chu. Okay. Wow. Oh. Ginulo kasi nila ako doon. The youngest mistress. Ako the youngest mistress, oh. Ay, hello. Oh. Okay. Sorry I made you wait, Kim. Oo. Wala Love upuan. team ko po dito. Okay. Kuha na siya ng upuan. Nakakapayupan. Fresh tayo. Fresh ka to, Hello po. Sige, Kim, bati ka muna. Nanonood ba kayo? Ay, hello po. I'm sure marami na po kayong napagdaanan. This is a third vlogger's talk. Yes. Kaya marami na silang napagdaanan mga usapin. Kaya sana naman. Actually, lahat from Isa to Chris. We were talking about your character. So now you share how you feel about the ano naman. Hello. Hello po muna. Hello po. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po for all the patience and sa pagtyaga po na pumunta dito and makinig po about etiquette for mistress. Sobrang na-appreciate po namin yun. Kaya thank you so much. Okay, with that po, now we get to meet Kim and her character sa Etiquette for Mistresses. Who would like to... Kim, kasi ganito, you belong to the movie na pinagsasamahan ng mga box office queens like you and award-winning actors like you. Box office o award muna, please? Oh my God, like you. Thank you, Kuya E.G. Maligayang Pasko. Okay. Box office or Award. Or award? You had both na rin naman before, pero... Mas maganda pag dalawa, pero sana, since ito yung first role ko na iba, sana maging box office. Okay. Mamaya na yung pang sarili ko, kasi ako lang yun eh. Ayun, So gusto ko pang kalahatan para sa amin, welfare namin lahat. Pang-kumpanya, Para sa aming lahat, mamaya na yung ako muna. Oh, how selfless, no? Selfless, Di ba kasi pare-pareho namin pinaghirapan to, pare-pareho naming tinawid itong movie na to na medyo kakaiba siya than the usual na pinapanood ng mga tao. So, parang sana tangkilikin talaga siya ng mga tao and sana magustuhan siya. Kasi hindi ito normal Kim na movie. Hindi kayo yung kengkoy-kengkoy, hindi ito yung cartoons acting na funny. Iba, parang siguro maninibago sila. Wow, we look forward to that on Wednesday na. I-warn ko na sila. Okay, who would like to ask the first question? Siguro si Cherry has a question. You want to ask the first question? Ayan ang mic mo, Ate Cherry. Ay, oo nga Oh. po. Sorry. Ay, Kim. Ano yung sa experience mo sa mga katrabaho mo ngayon ni Miss Chris? Di ba, friend kayo ni Miss Chris? How about naman po sa mga iba mga ka-work? Friend ko naman silang lahat. Friends naman kaming lahat. Nagkataon lang na mas close kami ni Ate Chris. Kasi we do Chris TV, tapos nag-text kami each other, kamustahan, ganyan. And ngayon ko lang nakasama si China talaga. Siya talaga yung pinakabago sa mundo ko. So parang few shooting days, parang nailang pa. Pero after the second shooting day, parang sobra pala siyang funny, sobra siyang kalog and jologs. Parang laugh lang kami ng laugh. Parang meron kaming laughing yoga exercise. Tawa lang kami ng tawa. So parang nakakadagdag siya gaan sa set. Ate China. And si Ate Isa naman, sa ASAP lang kami magkasama. So dito lang talaga kami sa movie na to naging close. Same dressing room pa kami most of the time. So parang nakakapagkwentuhan kami, ganyan. Sobrang siyang talino na tao and ang dami niyang sense magsalita. May sense din naman yung ibang kausap-kausap. Pero siyempre, si Ate Isa parang ma-amaze ka. Ang ganda ng mukha. Tapos yung English, kakaiba. Lalim-laliman, ano? Oo, parang lalim-laliman school of acting. Ate Is, huwag ba siyang lumalalim? Yung How about gano'n. si Miss Claudine? Si Miss Claudine naman,
nagsama na kami sa Maligno pero hindi masyadong intimate. Ito kasi may lock-in kami na shooting na magkasama and then parang 5 hours lang kami magkahiwalay tapos after pang 6 hour namin, hello, good morning, ganyan. So parang, si Ate Claus naman siya maalaga and malambing. So, yun, parang walang mabigat sa set and hindi siya mahirap i-work kasi lahat sila, tinutulungan nila ako. O, sweetheart, ganito gawin mo. Si Ate Chris naman, huwag kang umadlib, bawal. Ganon. Tapos yung mga, Kay Direk Chito, bawal ang direct Chito, adlib. bawal ang adlib. Di ba, best in adlib ako para funny. Eh, hindi naman daw ito funny movie. So, wala ang adlib. So, tama naman siya. Hindi mo na ginawa. Hindi ko na ginawa ulit. Okay. So, yun. And then, lahat sila, tinutulungan nila ako in a lot of ways. Thank you. Miss Cherry, you're good? Yeah. Okay na. Okay, next question. Si Mia siguro. Mia, would you like to ask a question? Hello, Mayor. I'm Mayor from Lionheart TV.net. At TV.net, ano? Lionheart. Lionheart. My question is, kasi parang at your age, parang super young pa rin to be a mistress, di ba? So, doon sa mga manunood sa September 30, if ever na merong isa doon na, or two na mga mistress, ano yung pinaka may ipayo mo sa kanila para tigilan kung ano man kung meron sila? Ay, talagang pipigilan. Hindi ko na kailangan magsalita. It's for them to watch the movie hanggang dulo. Yun, makakatulong ako sa kanila. Ay, stay Ayan. there. Yeah. Hindi ko na kailangan mag-payo or anything. It's the character na magtuturo sa kanila. Yung character ko, yun yung magtuturo sa kanila kung ano ang dapat nilang na daan. Yung ganun. Hanggang dulo. Hanggang dulo. They have to watch it. Okay. More questions? Kim, medyo talagang you've been telling us na this is malayo, out of your comfort zone. Paano ka lumalabas sa comfort zone mo? Anong class, who or what does it take for you na gawin yon? Is it a project? Co-actors? Ano ba? It happened here in this movie na lumabas ka sa comfort zone mo. As in, wala talaga to out of my mind tong nangyayari dito. Lahat. Simulan natin sa co-stars ko. Siyempre sila, ang dami na nilang mature roles na ginagawa. Yung movie nila before, hindi naman sila nag-romantic comedy or something. Pero, it's something na hindi sila sanay na makita ako. Kasi, siyempre kahit na anong bagay, gusto natin may bago. So, parang siguro, by this time, I have to offer something new to my audience. Hindi naman shocking na very new na Okay. na from funny, makita niyo ako nakahubad. Hindi naman ganun kaagad-agad. Pero, it's something different. Gusto ko may ibang putay sa menu ko. Mhm. Yung ganun. And then, pangalawa, yung director, si Direk Chito. Correct. So, hindi ko rin comfort zone si Direk Chito. May joke time kaya kami sa set na ako yung gagraduate na magna cum laude sa atin sa dami ng award ko kay Direk. Ganon. So, parang, yan nga, napatunayan namin ako ang magna, si Ate Isa ang suma. Okay. So, parang okay lang kasi Oo naman. okay lang, maganda yung pinagsasabihan ako. I'm open naman sa mga tinutuwid yung mga mali kong gawain, iniiba. So parang masarap din sa pakiramdam na parang, ay, tapos na ang Chitoronyo movie. Yung parang gano'n. Yung mga baku-baku na daan mo na hindi mo alam noon, ay, kaya ko din palang gawin ko. Yung gano'n. So the director and the co-stars ang Yes. reason. And the story. The story. When you kasi ibang group ito ng vloggers. Yeah. So, paano in-offer sa'yo yung project? In-offer sa akin, una si Tita Malu. Nag-usap kami dyan sa office niya. Sabi ko, Tita Malu, wait lang, isipin ko muna. Tapos Tita Mariol naman. Wait lang, Tita, isipin ko muna. Nagpadala na ng script, draft 1, draft 2. Ayoko basahin. RM ko pa nagbasa ng script. Okay. Explain mo nga sa akin, hindi ko talaga matanggap eh. Bakit?
ba't ako? So parang nung kinuwento ng RM, hindi ko binasa, no? Nung kinuwento ng RM ko, parang hindi maganda, okay siya, ganyan. Ikaw na ikaw. Oh. Yung parang ganun. Tapos, Ikaw na ikaw? Ano ibig sabihin? ignorante, walang alam, walang malay, inosente. Bata. Yun, inosente sa mundo, Okay. ganyan. Ayun siya, si Ate Maki. Oo, ang sinabi ng Lisa. Siya nagbabasa kasi eh. Tapos nun, Ate Chris na, pumasok na si Ate Chris. Okay. Tapos, Kimi, ganyan. Sabi ko, oo nga ate, no, ang dami niyo pinarealize sa akin. Okay, sige, magsimula na tayo. Kailan ba? Bukas! Bukas na ba ito? O sige, tara na. Sorry ko na kasi yung Yes, susunod. oo. Nung, So, nung ano kasi, di ba, PJ, we didn't have anyone else in, may mic talaga, we didn't have anyone else in mind for the Ina character, kundi siya. Oh, Tapos so binubuo yung cast, tapos nung kinabukasan, kausap din namin si Chris. Tapos sinasabi namin, di ba si Kimi yung yung Ina? So talagang Chris, Kim. Yung talagang, ito yung role ni Chris, ito, role ni Kim. Parang sila yung talagang tailor-made, parang ganon. Oo, kasi di ba si Chris, matagal na itong pinaglalaroan talaga itong konsepto na to ni Direk Chito. Actually, mga mahigit sa dekada na. Tapos nung, ito na, the past few years, parang binubuo na talaga. Tapos si Chris yung unang kinausap ni Direk Chito. Years ago pa. Tapos nung ito na talagang, ito, greenlit na talaga siya. Sino yung Ina? Kasi critical talaga yung kwento. Kasi tawag dito, siya yung nagpapagalaw dun sa Yun siya yung nga nagpapagalaw sinasabi ni dun sa Chris, kwento yung Ina character And how, siya yung parang butterfly effect. Siya yung magka-cause ng dun sa apat. Parang gano'n. Siya kasi yung bagong salta. Siya yung bagong salta dun sa mundo. Parang gano'n. So, kaya, tapos sino ba? Sino ba yung pwede, yung bagay, yung nararapat, gano'n. Tapos, Till, Kim Chu. okay, so pa yung No one journey. else. Oo. Yun. Okay. Thank you so much. Here we go. Hello? More questions? Ano to? One lang ko na lang with Kim? Tsara, ayan si Kuya. Go ahead. Here's the mic. Hindi pa. Pinapanood lang na dito man. Hi, Kim. Hello. What do you think drives younger women to become mistresses, aside from the financial aspect? Kasi tulad nung sa role ni Isa, na she's also a very sort of powerful, ambitious woman. So why do they settle to become like second best? Dahil siguro na-in love. Na-in love, yun lang naman yung problema ng mga nagiging number 2 eh. It's just kung money or yung love. Pero sa amin, it's love. Sa amin, yung na-in love kami, wala eh. Parang nasa kanya yung hinahanap namin eh, sa maling tao nga lang. So yun. I think pagdating sa love, no further explanation required. Oo, wala talaga kasi hindi mo matuturuan yan eh. Feelings yan. But let's say, for example, for like parents like me who, I have 3 daughters. Ay, naku, So they are all nakingatan legal sila. age. Kailangan mo to i-watch. So like, Lagot ang iyong 3 daughters. like what advice would you give like parents to, let's say, minimize or to reduce the risk of something like that happening? Or if they come into the situation, so anong magiging advice mo, like as you portrayed in the movie? Huwag kayong magkukulang sa binibigay niyo pagmamahal sa kanila. Kasi some women, naghahanap sila ng parang daddy figure. Kasi hindi nabibigay ng daddy nila yung ito po, tayo po nag-usap dito. Alam niyo kasi yung mga bagay na ganyan. Parang one-on-one. Oo. Yung iba, naghahanap sila ng daddy figure. Parang father figure. Para alagaan sila, mahalin sila. Yung hindi nabibigay ng magulang nila. Yun yung nakikita nila sa nakakarelasyon nila. So, it's the, parang it's the father na parang nagkulang siguro. Or minsan, may point din na wala siyang magulang, wala siyang tatay, nanay lang ang meron siya. So parang naghahanap siya
ng area kung saan may mag-aalaga sa kanya na ituring na mamahalin siya, na aalagaan siya. So parang ang advice ko, huwag kayong magkukulang. Tsaka dapat open yung communication ninyo sa mga anak ninyo. Kasi tao din sila. Parang, and then, naghahanap din sila ng kausap, ng karamay. May mga bagay din kasi sila na hindi nila naiintindihan. So, ipaintindi natin, communicate natin yung mga anak natin, and then wag tayong magkulang sa pagmamahal at sa pag-aalaga. Kahit busy tayo, anak natin sila. Yun. Yun naman sa second part ng question, like for example, if the situation is already there, so how do you think the parents should handle a situation like that? Siyempre, bilang magulang, pag ako, hindi rin ako papayag. Pero, wala naman nagtatagal na gano'n eh. Kaya hayaan mo lang. Wow! Hayaan mo, walay din yun eh. Mapapagod din siya. Panoorin mo yung movie namin. Doon, ma-realize na, sige, okay lang. Yung isang anak ko, pangalawa, may kabit. Okay lang. Yung gano'n. Kasi, wala na, mapapagod din siya. As in, totoo. So, pag lalo mong pinipigilan ng isang tao, lalo niyang gugustuhin ng isang bagay. So, might as well, hayaan mo siya. Hayaan mo siyang matuto sa sarili niya, kamalian. Yeah. So, what would you advise like the younger girls para hindi naman sila mapunta sa situation na gano'n? Advice ko, sa circle ng friends mo, nasa ano mo naman yan eh, nasa barkada mo yan eh, kung maging ano ka, sample, mabarkada ka ng may kabit. Uy, maganda tong ganito, buhay, ito, bigay ni ganito, bigay ni ganyan. So parang, namamali sa barkada, like, nadodroga, yung barkada mo, nadodroga, yung umiinom. So, yung ikaw na hindi ka naman ganyan, mapipilitan ka kasi yung kaibigan mo, pinipilit ka sa ganyan. So, ikaw daddy, pag isang anak mo doon ay ang barkada ay namali, tanggalin mo na siya doon. Lipat kang ibang barkada. Mas malala pa na. Yung ganun. Diba, sa circle ng isang tao yun. And choice nila yun kung gusto nilang sumama sa kanila or hindi. Tapos, nasa magulang din, explain natin ano yung pros and cons. Hindi puro enjoy. Thank you. Parenthood po ito ha. Counseling natin ito. Kuya, you ask more questions. Magaling ka. I like it. Counseling Kuya, nagtanong yan. Kuya, nagtanong ng Counseling question. natin ito ha. Okay, next. Would you like to ask something? Kim, nabanggit mo kasi kanina na as magna cum laude ka sa pagtanggap ng awards kay Direk Chito. Ano yung sinabi niya sa'yo na nag-iwan ng impact si as an actress? Isa doon yung teleserye acting. I think mga 10 times yung sinabi sa akin yun. Teleserye acting, soap opera na naman. Soap opera. Ano ba? Paano ba? Kasi kailang soap opera na ako. Soap opera lang ako nagdadrama. Paano ba? So may mga ganun. Tapos meron ding, bigyan mo ako ng bago. Nakita ko na yan. Napanood ko na yan. So madami din. Kim, ano ba yan? Ang pangit. Ano pa ang mas ipapangit sa pangit? Yun na yun eh. So, kailangan mo umangat. Kailangan mo gandahan. So, yun. Ngayon nalagpasan mo na yung Etiquette for Miss Universe challenge na binigay niya sa'yo. Ano na yung mga projects na sa tingin mong kaya mo nang tanggapin? Kahit ano, depende sa kwento and depende sa moral lesson. Ako gusto ko pag tumatagap ako ng isang project, meron akong lesson na matutunan. Kung may lesson akong natutunan, I'm sure yung mga audience ko meron din silang matututunan. So parang ako natuto, yung audience ko may natutunan. So yun. Yan yung important sa akin every project. Ano naman yung gusto mong sabihin sa character mo na si Ina? Great job. Gusto kong sabihin kay Ina, ano ba? Ikaw talaga ata hirap. Ang hirap nga tanong ko yun, nalagpasan ko yun. Yung parang, the journey of Ina. Kasi spoiler kasi pag sinabi niya, kapag mag-advise ko oo. gusto natin Watch mo panoorin na sa lang. Wednesday. Until the end. Yeah, walang tayuan, walang ihian. Kasi pag mamimiss mo talaga. Kasi ito, sanay yung mga tao na isa lang na tao ang sinusundan nilang kwento or like kwento ng babae, kwento ng lalaki. Sanay yung mga tao sa ganung movie dito sa normal nating
movies sa Philippines. Ito, 5 stories in one movie. So, story ko, story ni Ate Clau, Ate Chris. So, 5 magkakaibang kwento sa isang pelikula. And ikaw nang bahala kung sino ka dun. Kung kanino ka makaka-relate, yung kung sino ang gusto mo, maging, ganyan. So, parang, ay, gusto ko, ako si ganito. After the movie, ay, ako si, Georgia pag magmahal. Ako si Kim pag magmahal. Yung, iba't ibang 5 stories kung paano magmahal. Yung iba, secret lang magmahal. Yung iba, martyr magmahal. Yung iba, masokista magmahal. Nasasaktan na, mahalin pa rin. Yung ganon, 5 kwento, yung minsan, bago sa panglasa nila magmahal ng ganito. Ganon. How close is the Ina character to the Kim Chu as far as magmahal is concerned? Magmahal? Siguro mga 70%. Ganun kalapit. Yes, kasi mahal ko yung family ko kaya ako rin ginagawa to. Pero dahil sa yung 30% na naiwan, yun yung hindi ko naman pipiliin yung lalaki more than my family. Kasi ang family nandyan talaga yan para sa'yo. And kahit anong mangyari, bumagsak ka man, tumayo ka man, nadapa ka man, ang family mo talaga nandyan. Pag bumalik ka sa kanila, kahit gaano kalaking kasalanan mo, tatanggapin ka pa rin nila. Pero yung lalaki, hindi masyado. So are you saying, Kim, hindi ka pa naman kasi ganun ka-experience sa relationship? Are you saying, hindi mo talaga... Gusto ko hindi masyado. Hindi talaga. Hindi mo talaga pipiliin ang lalaki over family? No. Hindi talaga. Kasi hindi ko talaga they're my source of strength and my inspiration. And kung gaano ka-hardworking ngayon, dahil yun sa kanila, para mabigyan ko sila ng magandang buhay. Ang lalaki, parang ang dami na malalaki sa mundo. Tsaka hindi pa ubus ang lalaki. And you're young. Yeah, and marami ka pa may experience na different kinds of lalaki. Well, and hindi ko may i-experience yun, di ba? Na gano'ng kadami. Yun. Okay, more And proud din ako dito sa movie na to kasi I'm Cebuana, di ba? So, taga Cebu ako dito, nagbibisaya ako. You get to speak your dialect. Yes, and kumanta din ako dito. Parang first time ko ma-experience ng mag-soundtrack sa isang pelikula. Sabi nga, ano ba yung nakabuo doon ng isang soundtrack dahil sa May kinanta mo? dalawang Bisaya song ako dito. Siguro yung mga taga Manila, hindi nila maiintindihan yung mga pinagsasabi ko sa kanta ko. Pero siguro yung mga taga Visayas, Mindanao, maalir sila. Pasample naman dyan. Ay. Ang Visayan song, sige na. Yung isa happy na lang, may isang sad and happy. Sige, yan. Ang happy na lang. Ako nang gihatag nimo, ako kasing-kasing, ikaw na ang bahala na magtitig ug mag-angking. Hugti ang pagtuo nga dili ka mo biya, sa kasadyag ka balaka, kanunay kang may kasangga. I love you langga. Title doon, I Love You Langga. Yes, love you langga. Palangga is love you ba? Yes, I love you my honey, my Yun love. yung happy song. Yun yung happy song. Yung sad Visayan song naman, Kim, ano yun? Nakalimutan ko na. Okay. Nakinanta mo rin na sa lounge. Kinanta ko doon. Oo, kinanta ko yun. No, hindi na siya pinakita as a lounge singer. Pinakita na siya na... Ay, ano po yun? Incoming. Ginawa niya ringtone? Ano, yung sad song, kinanta ko yun nung malungkot na kaming 5. So, yan. Kalimutan ko yan. Okay, sige, we'll find out later. Okay, more questions? More one-on-one with me and Kim? Oo nga. Okay, ayan si Kuya. Sige, please, your name and your blog site, please. Yes, hi Kim. My name is Bernard of My Movie World. Kim, ano yung pwede mong sabihin sa mga audience kung bakit kailangan na panoorin itong movie na to? Kailangan nilang panoorin ang movie na to. Yun nga sabi ko kanina, hindi lang siya 5 stories in one movie. Marami din sila matututunan about love, about life, and about choosing the right decision. And
matutunan din nila dito yung paano ka maninindigan para sa sarili mo. And ako ang natutunan ko dito is wala ka talagang best teacher than yourself. Yan lang talaga. Parang kahit ano sabihin, okay lang yan, huwag ka raw umiyak, ganyan, ganyan. Hindi ka pa rin naman maniniwala eh. It's up to your experience who will teach you to be stronger, to be better. Ikaw lang din magsasabi sa self mo na, ay tama na, oo, ayoko na, pagod na ako. Yung ganon. Kasi lahat ng tao may opinion, tutulungan ka, advice. Pero hindi talaga eh, it's up to you. Ikaw talaga magdedesisyon. Yan. Yeah. About sa life ng isang mistress, do you have any realizations or learnings? Sa realizations and learnings ko about mistress, hindi nila, well, kasalanan naman talaga yun kasi nangako tayo sa Diyos na may ganyan. Pero, decision nila yun and hindi naman perfecto lahat ng tao, nagkakamali din. And maganda rin magkamali for us to learn and for us to become a better and stronger person. I thank you. Philippines, 26. Just Fairness. yun. Okay, kasi medyo, aminado tayo pagdating sa pag-direct. Isa sa mga, lagi ka namang inaalaga ng star cinema na binibigyan ka ng mahuhusay na director sa pelikula mo. Si Chito Ronyo, anong klaseng director siya? What do you have to say about the Chito Ronyo touch na you will be proud na nakatrabaho mo siya? Si Direk Chito, alam ng lahat terror siya. Alam na lahat nakakatakot siya. Pero behind the camera, behind everything na work-related, sobra siyang mabait, sobra siyang malambing and maalaga. Kasi pagalitan niya nga ako, ganyan-ganyan. Pero pupunta siya sa set niya, how are you, best friend? Ganyan. Meron kami mga joke time na ganyan, best friend, I miss you. Yung parang maintindihan mo na, anak, ginagawa ko lang to kasi kailangan mo to. Sino pa ang magsasabi sa'yo para matuto ka? Ako lang, kasi I'm the captain of this ship, so I have to teach you, I have to command you kung ano ang dapat mong gawin. Parang okay lang sa akin. Tsaka, may iba na, minsan siguro yung ibang artista na-offend pag sinasabihan. Kahit sobrang tagal na nila sa industry, pero nagtatampo sila na ba't ako sinasabihan ng ganito, ng ganyan. Pero it's for you to learn. Parang, kaya kasi sinasabihan ng ganyan kasi hindi mo pa alam yung bagay na to. Ganyan. Pagdating sa style, ano siya? Anong klaseng pag-direct? Ano siya? May pagka-acting director na sobrang meticulous. Talaga? Kaya kung anong alam niya, yun lang dapat ang ipapakita mo sa kanya. Huwag ka magpakita ng bago. Kung ano yung nirehearse mo, yun yung gawin mo. Ay, kakaloka pala. Di ba may ibang artista sa take na nila gagaling? Oo. So, Kung paano kayo sa... sa rehearsal, dapat umiyak ka na. Wow. Para alam niya kung saan niya pupunta yung shot niya. So yun, ang laki ng movie na to. Sobrang, yung cinematography, sobrang ang laki ng range. May mga lumilipad kaming camera. May mga, papunta kami ng Cebu. May shot yung buong Mactan Bridge. Yung ganun. Sabi nga ni Chris, ito daw ang pinaka-expensive for 2015 ng Star Cinema. Sobrang daming drone camera, ganyan. Sabi ko, ito na yata yung pinakamahal kong movie sa 9 years ko dito sa industriya. So, yun. Okay, for the last question. Kim, ganito. Charing lang. Okay, this side. Gusto mo tanong tayo? Okay. So, at this point, Kim, kailangan natin. She has the schedule of the international screenings. Kabisado ba ni Chris? Kim. Okay, ano to? Okay, Kung sakaling ikaw sa buhay mo, may asawa ka at nahuli mo ang asawa mo na may babae on the spot, ano ang magiging reaction mo? Hypothetically to. As Kim Chu ba ito? As Ina? Mukhang hindi, as Kim Chu na to. Mukhang hindi. Pag mga 10-20 years ago na siguro to. Ako, kasi ako confrontational na tao. Hindi ako
mahilig mag-confront or ayoko ng gulo or away. Okay. Ayoko ng ganon. Iyak na lang ako. And hindi ko alam kung kakapit pa ako. Depende sa lalaki kung gano'n nakatagal yung samahan namin. Hindi ka manunugod. Hindi. That's a big no-no. Parang ang baba mo, parang hanggang grade 1 lang ang tinapos mo. So, wag ganun. It was at the same question kay Chris. Anong sagot niya? Anong ganun siya? Ka-quiet na lang din siya. Parang ganun Oo, lang. parang- Parang hindi na siya manunugod. Oo, She was, parang she was at the kasi same. mababang paaralan. Oo. Bahala. Okay, Kim, Thank you. would you Thank like you so to much. say something and support the movie na? So Wednesday Yes, na tayo. so, Wednesday True. na. Sana supportahan niyo po kami. Sana tulungan niyo po kami to spread the word ng Etiquette for Mistresses ngayong September 30, directed by Direk Chito Ronyo. And worldwide showing po Yes, ito, oo. sabay-sabay. So I'm very happy to be part of this movie. And yun, sabay-sabay tayong matuto about life, love, and making the right decision sa Etiquette for Mistresses. Okay, and with that word from Chris, from Kim, we'd like to... Chris! Ayan, sige. Para on cam daw, ma-invite Ayan, mo sila. meron showing na po sa Middle East, October 1, UAE, Qatar, Bahrain, Oman, and Kuwait. Sa North America naman, October 2, US and Canada. Sa Europe, umabot siya ng Europe. October 3, Austria. October 4, Milan and Rome. October 3 and 4, London, UK. October 3, 4, and 11, Paris, France. And sa October 18, Singapore. October 18 or 25 sa Hong Kong. Wow. Sama niyo naman kami grabe, dito. Kasi may time ka, hello. Okay. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat. And to you. No problem. Thank you Anytime, so, baby. Thank so you. much. Salamat. Sorry to keep you waiting kanina. Okay, and with that, from Etiquette for Mistresses, September 30th na po, from Star Cinema, Wednesday na po ang grand. Thank you for watching today's entertainment news here at Pinoy Scoop. Please don't forget to subscribe. Just click on the subscribe button below.